natin. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, sa ngayon na obserbahan ko sa mga Kristiyano, yung ating idea about God at yung ating relationship sa Kanya, fragmented. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay yung ating idea sa ating pananampalataya, bakit may salvation, bakit namatay si Christ sa cross, bakit yung blessing, lahat ng idea natin about God ay fragmented, hiwa-hiwalay. Sa covenant, doon nagmumula ang lahat ng bagay. Kung bakit tayo nag-exist ngayon, bakit tayo tinawag ng Panginoon, bakit merong law, bakit siya naging Diyos natin, bakit may mga promise si God, bakit may blessings tayong inaasahan sa Kanya, yung word na inheritance, lahat ng iyon ay nakapaloob sa tinatawag na covenant. At itong concept ng covenant ngayon, nakakalungkot mga kapatid, kahit na umikot kayo sa mga churches. Nakakalungkot isipin, hindi nyo mapapakinggan yung salitang covenant. Nakapagtataka. Kahit nung ako ay hindi pa ako pastor noon, dumadalo ako sa iba't ibang mga churches, napansin ko, very seldom, meron mang mga churches na nagtuturo, pero hindi niya na ipapaliwanag na maigi kung ano talaga yung covenant. So may malaking question mark, no? Bakit ganon? At para bang ang covenant ay napaka-foreign sa mga pagtuturo ngayon sa mga pulpit. At consequently, of course, yung mga Christian nangyari, ignorant. Karamihan sa mga Christians ay ignorant about the covenant. So, we often talk about blessings. Bakit merong curse? Bakit merong faith? Bakit may obedience? Bakit may kamatayan? Bakit may kasalanan? Bakit merong law? Ang lahat ng ito ay hindi isolated sa covenant. Ang law itself is not an independent entity na para bang may separate na law na ito ay detached sa idea ng covenant. Ang law ay terms ng covenant of God. Yung ating inaasahan sa Diyos, yung ating kaligtasan, or whatsoever blessings, that is the promise of the covenant. So nakita nyo mga kapatid, kaya nga very important sa atin as a Christian, kayong umaasa sa Panginoon, importante na ma-retain sa inyong isipan yung salitang covenant. Kaya ka inadapt ng Panginoon dahil sa kanyang covenant. Kaya tayong may kaugnayan sa Kanya. Kaya tayo nakakatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya makakaasa ka na ang tawag sa iyo ng Diyos ay anak niya, it is because of the covenant. Any idea na divorce sa idea ng covenant ay lihis. Amen po ba? Okay, so tatandaan po natin yan. Last 2 Sundays, diniscuss po ng isa sa mga preachers natin yung mahalagang concept about the covenant. At ito po yung mga ilan sa mga nabanggit niya. Maraming covenant na nag-exist sa ibabaw ng lupa. For example, marriage na lang. O yung mga contract, mga covenant lahat yan eh. Pero yung covenant na meron tayo sa Diyos is a law-grace relationship between two radical and equal parties. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang pangangailangan, nakipag-covenant sa taong makasalanan na tulad natin. Wala tayong special privilege or birth na pangahawakan mo na ikaw anak ka ng Diyos automatically. Walang ganon. It is a self-deception
na sabihin mo sa iyong sarili, ako anak ako ng Diyos, siya ang Diyos ko. Apart from the covenant, that is a self-deception. Okay. Tatandaan natin, nung ginawa ni God ang daigdig, it was all good. Walang death. Ang unang-unang covenant na ginawa ng Diyos ay kay Adan. Okay? Yung tinatawag na Adamic covenant. Ngayon, nung ang tao ay nagkasala, ang punishment ng pagkakasala ng tao ay kamatayan. Kasi na-transgress niya yung covenant ng Diyos. Kaya merong kamatayan, kaya merong penalty. It is because of the transgression of the covenant. Ngayon, yung kamatayan, sabi nga ni Apostle Paul, diniscuss niya sa Romans, ay nag-spread yung kasalanan at nag-spread din yung kamatayan at ang sumpa. Okay? So ngayon, ang tao talagang pabulusok na siya. Wala siyang ability na makabalik pa sa Diyos by himself. Kung hindi ang Diyos ang nag-intervene sa atin, wala na tayo. Kasi ang tendency natin, alam nyo ba yung kasalanan kasi, para siyang may vacuum. Hinihila ka ng hinihila ng kasalanan, palayo ng palayo sa Diyos. Yan ang nature ng kasalanan. Kaya ngayong tawagin ka ng Diyos, sa piling niya ay sign ng habag ng Diyos. At yung pagtawag ng Diyos sa atin is in terms of the covenant. Hindi alatsamba yung relationship natin kay God. Hindi ka lang basta-basta inampon ng Panginoon ng ganun-ganun lang. Kahit ka sa mundo, bago ka i-adapt, may mga legal papers yan. Kailangan mo nang ma-establish yung nationality mo. Sino ang mga parents mo? O sino may adopting parents mo? Anong bansa ka? Lahat yan sineset ng Si God din ganon. Legal ang pag-adapt niya sa atin through His covenant. Kaya nga tayo ay naging anak ng Diyos dahil inadapt tayo ng kanyang covenant. Ang tao, tatandaan ninyo, wala siyang aasahan sa Diyos apart from the covenant. Si God, by His own initiative, by His own grace, nag-intervene sa fallen world na ito, na kung saan kamatayang sumpa ang kumakalat. Ang mga tao pabulusok sa kasalanan. Ang Diyos nag-intervene sa mundong ito at tinawag niya yung kanyang mga hinirang. At lahat ng tinawag niya ay nakapaloob sa tipan na tinatawag nating covenant. Amen po ba? Importante ang concept ng covenant. Ngayon, yung covenant na to is between two radical and equal parties. Si God na walang kasalanan at tayong tao na makasalanan. Wala tayong capacity na makipag-covenant kay God. It is a foolishness. Hindi mo kaya kasi kamatayan ang dinidemand ng breaking ng covenant. Kaya nga, it is a blood covenant. Ang guarantee ng covenant ay merong tatagas na dugo. Merong tinatawag na cutting and shedding of blood bago ma-ratify ang isang covenant. Kaya nga si Christ, kinakailangan siyang mamatay sa cross. He was cut and He bleeds para lang tayo ay mapabilang sa covenant. Kasi iyon ang requirement ng covenant. Okay? At ang covenant na ito ay nakasalalay sa faithfulness ng Diyos. Ngayon, naalala nyo yung ating favorite na verse, yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So nakita nyo yung senaryo na sinet up ng verse na yon. Ipinakita niya yung kalagayan ng daigdig. The world is perishing. Yan ang mundong ito. This world is perishing. This world is dying. Its culture is dying. Mapalad ka, kapatid, na nandito ka ngayon. Dahil isa ka
sa kinakahabagan ng Panginoon. Sino tayo para tawagin ng Panginoon? Ang tao, sa kanyang sinful nature, feeling privileged, feeling entitled. Akala niya na porke siya nagkiklaim siya ng Diyos, may claim na siya sa Diyos. Wrong. Wala tayong claim kay God. Kasi tayo nagkasala tayo, nagrebelde tayo sa Panginoon. Na-forfeit na natin lahat ng claims natin. We are sinners. Tayo ni-represent, tinuro ng Panginoong Hesus kung anong uri tayo. Tayo yung mga tao na we are not able to repay God. Kaya nga doon sa Lord's Prayer, tinuro niya, forgive us our debts as we forgive those the debtors. Yung mga debtors sa atin, yung mga nagkautang din sa atin. We are a people who cannot repay God. Ang nagbayad ng utang natin sa Diyos ay si Christ. Tandaan po natin yan. So ngayon, kaya nga nung dumating si Christ, He did not judge the world. He came to save the world. Yung lahat ng mga hinirang ng Panginoon ay magre-respond sa Kanyang grace. Kaya nga ang nature ng covenant ay grace. Habag lang ng Diyos. Habag ng Diyos na mapabilang ka, kapatid. Okay? Kaya samantalahin ninyo, pag kayo ay inaabot ng Panginoon, mag-respond kayo sa Panginoon. Huwag kayong magmamatigas. Isipin mo lagi, sino ka? Para pag-isipan ka ng Panginoon na iligtas. Lahat tayo rebelde sa Panginoon. Yan ang ating nature. Sinner tayo. Habag lang ng Diyos na muli ka makapakinig ng salita niya. Habag lang ng Diyos yung ikaw ay muling umupo at pagbulay-bulayan ng kanyang mga katuruan. Habag lang ng Diyos lahat yan. So therefore, yung ating existing relationship kay God and whatsoever promises na pinangako niya sa atin, lahat ng iyon ay act of grace ng Diyos. Amen po ba? Biruin mo, saan ka nakakita ng contract or covenant na one-sided lang ang benefits? Si God ba may benefits sa covenant na ito? Sipin nyo. Pero ang lahat ng benefits sa atin pagpapalain niya tayo, ililigtas niya tayo, lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo, isasama niya tayo sa eternity, i-glorify niya tayo, i-resurrect niya tayo. Lahat ng blessing na sa atin, one side. Saan kayo nakakita ng ganyan? Sige nga, makipag-contract kayo sa lahat sa mundong ito. Laging two-side siyan ang responsibility. Pero kay God, one side. Wala siyang benefit. Kaya tanggalin ninyo sa inyong isipan yung feeling entitled kayo kay God. Ang feeling nyo malakas kayo kay God. Walang ganyan. Lahat tayo sinners. Saved by the grace of God. Yan ang status natin. Amen? Kaya ang response lang na hinahanap ng Diyos sa atin, matakot ka sa Kanya. Katakutan mo siya. I-honor mo siya. Igalang mo siya. And do not refuse Him. Kasi it is a chance na tinawag ka ng Diyos para mapabilang sa Kanyang covenant. Tatandaan mo, tayo, we have forfeited everything because of our sins. Ang promise ng covenant, ang initial promise ay, I will be your God, and you will be my people. And I will dwell among you. That is the initial promise. Kaya ngayon mga tao sa mundo, everybody talks about God. Ang tanong doon, sinong God? Makita nyo yung sa may mason, meron yung protractor ba yun? Protractor o yung compass? Tapos merong G. Tinanong ko sila doon anong ibig sabihin nun? Yun pala, kahit na sinong Diyos yun. Kung atheist ka, yun ang Diyos mo. Kung Buddhist ka, yung Diyos mo.
Mga kapatid, yan ang mundo. Ganyan mag-isip ang mundo. Akala nila ang Diyos ay kaparehas ni Allah, yung Diyos ng Biblia. Akala nila kaparehas sa Buddhist. Kung ganun ang idea nyo about God, nagkakamali kayo. God is unique. There is only one God, and all other gods ay product ng imagination lamang ng tao. All other gods, apart from the God of the Bible, ay purely created by human imagination. Sa totoong covenant, nangangako ang Diyos. Isa yan sa mga basic na pledge niya. I will be your God. Kaya nga makakatawag ka na sa kanya ng ama ko. At hindi lang ikaw yung tumatawag kay God ng ama ko. Si God din mismo ikiklaim niya, anak kita. Because of His covenant. At hindi lang yon, nangangako ang Diyos, magdedwell ako sa inyong kalagitnaan. Sa inyong pagtitipon, nandoon ako. Sa inyong pamilya, nandoon ako. Sa mga ginagawa ninyo, nandoon ako. Yan ang promise ng covenant. Kasama mo ang Diyos, anuman ang pagdaanan mo sa may buhay na ito. That is the basic promise of the covenant. Ngayon, tatandaan po natin, ang covenant na nag-exist sa may tao ay was not initiated by man. Hindi tao nag-initiate ng covenant, it is God. So therefore, God cannot terminate the covenant. You have no power to terminate it once na ikaw ay part of the covenant. Okay? Sa covenant, it requires works. It requires responses on our part. Kaya nga, merong word na yung pagsunod, obedience, yung ikaw ay maging faithful, ibigin mo ang Diyos, maglingkod ka sa Kanya, lahat ng ito ay act ng ating gratitude sa kabutihan ng Diyos na inadapt niya tayo sa Kanyang covenant. Yung pag-obey natin sa law ng Panginoon. Ang law ay basic terms ng Kanyang covenant. Walang covenant na walang law. Kahit nga sa mga contracts, puno-puno ng stipulations eh. O, di ba? Sige nga, mag-loan kayo ng bahay, kotse, whatsoever. Contract yun, ipapasok ka sa contract eh. Ang haba ng stipulations. Tapos ngayon, sasabihin mo na wala ng law, and then gusto mo maging part of the covenant. Paano yun? That's foolishness. Merong stipulations ang covenant ng Diyos. Kaya nga ang tawag doon law. The law, word of God. Yun yung iiral sa lahat ng part of the covenant. And you cannot terminate the law. You have the power to do it. Kasi covenant ng Diyos yun. Okay? So, nire-require ni God ang faithfulness on our part. Okay? Pag-uusapan natin mamaya yan, yung faithfulness. Kaya nga tayo mga kapatid, mahalaga no, na rejecting, number 3, rejecting that grace or that blessing provided in the covenant is earning the curse which is death. Kasi kaya ka nga naka-escape sa death kasi ang death, dati na yan. Na-pronounce na ng Diyos yung kamatayan. Kaya ka naka-escape sa death ay dahil naging part ka of the covenant. Kasi yung covenant is covenant of life. It is a covenant of blessing. So pag ikaw naging disobedient ka sa covenant, ibig sabihin, ayaw mo sa life, gusto mo sa kamatayan. Amen? So ngayon, tignan ninyo, ang covenant basically ay founded sa faithfulness ng Diyos. Know therefore that the Lord, or your God, He is God, the faithful God who keeps His covenant.
and His loving kindness to thousands of generations with those who love Him and keep His commandments. Amen po ba? Basic sa atin, kung ikaw gusto mong mapabilang sa covenant ng Diyos, gusto mong makamtan yung promise na blessing sa Kanya, kung gusto mo na ikaw ay maging part ng Kanyang bayan, meron kang responsibility. Keep His commandment. At ang Diyos ay nangangako sa Kanyang faithfulness, sa katapatan, sa integrity ng Kanyang pangalan na pagpapalaing Kanya. Kasi iyon ang terms ng covenant niya. He is the Lord, our God. His judgments are all in the earth. He remembers His covenant forever. Tayo pa naman mga tao, malilimutin tayo. Amen pa ba? Kadali natin makalimot. Nung kasagsagan ng preaching ko ng Sabat, lahat, magagba-agad dito na. Walang lumiliban. Ngayon, nakalimot na tayo. Ang bilis. Ngayon, wala na. Ilang taon na nakalipas ang walang turo ko ng Sabat. Ang Sabat, sign ng covenant yun eh. Minsan kumakanta tayo, very emotional tayo, umiiyak tayo. Lord, you are faithful. Lord, you're... Pero ikaw ba faithful ka? Tanungin mo sa sarili niyo yan. Ginagampanan niyo ba yung mga duty ninyo sa covenant ng Diyos? Nagiging second hand na lang sa atin yung covenant ng Diyos. Hindi tayo faithful. But the Lord remembers His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations. The covenant that He had made with Abraham. His sworn promise to Isaac, which He confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. The covenant of God, the very nature of the covenant of God is everlasting. It is eternal. Kaya nga tayo, meron tayong hope of eternity eh. Kaya nga tayo, meron tayong hope of glory. Na ang buhay hindi lamang hanggang sa termination ng hininga natin. Eternal yan. Kasi yung covenant ng Diyos is eternal. Ang daming blessings ng covenant. Pero ang tanong doon, kapatid, tayo ba? Faithful ba tayo? Faithful ka ba sa duty na inassign ng Diyos sa'yo? Alam nyo ba, tignan nyo po yung verse na to. Nung pinarusahan ng Diyos ang Israel because of their unfaithfulness sa covenant niya, grabe, basahin nyo yung Lamentation. Natry nyo naman basahin yung Book of Lamentation ni Jeremiah? Grabe yun. Yung description ni Prophet Jeremiah, the way Jeremiah describes yung punishment ng Diyos because of the unfaithfulness nila sa kailang covenant. Alam nyo ba? Parang dinescribe ni Jeremiah na parang ninudngod sila ng Diyos sa lupa. Basahin nyo. Read it for yourself. Ano ang consequences ng unfaithfulness sa covenant ng Panginoon? And yet, despite ng punishment ng Diyos, sinulat ito ni Jeremiah. Sabi niya, I recall to mind, therefore I have hope. The Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kung hindi faithful ang Diyos, abo na tayo. Wala na tayo ngayon. Tatandaan ninyo, ang faithfulness na nire-require ni God sa atin, hindi yun ang nagbabind sa covenant ng Diyos. It is a requirement. It is a response to the covenant of God. Yung faithfulness natin, hindi yun nagbibigay ng bisa sa covenant ng Diyos. It is our response of gratitude. Kasi kung
kung ang, isipin nyo ha, kung ang magbabind sa covenant ay yung faithfulness natin, wala na. Baka on the very first day, tupok na kagad tayo. Kaya nga hindi yung faithfulness natin ang basihan, kung hindi yung faithfulness ng Diyos. But our faithfulness is required by God as a response, as a gratitude sa kanyang act of grace. Are you faithful? Sabi ng Psalms 89 sinulat, if they violate my statutes and do not keep my commandments, then, sabi ng Panginoon, nangako siya, I will punish their transgression with the rod and their iniquity with the stripes. Yes, may punishment if you violate the covenant of God. But, sabi ng Panginoon on His part, sa integrity ng kanyang faithfulness, but I will not break off my loving kindness from Him, nor deal falsely in my faithfulness. Hindi porke naging unfaithful tayo, magiging unfaithful na rin si God. Kaya nga ang covenant na to ay nakasalig sa matibay na basihan. Ano yon? Yung katapatan ng Diyos. My covenant, I will not violate, sabi ng Panginoon. Kahit na tayo nag-transgress tayo doon. Nor I will alter the utterance of my lips. Kung ano man yun na i-promise ng Panginoon, so gagawin ngayon. Balikan natin sa history. Ang Abrahamic covenant kasi ay napaka-importante. Merong Adamic covenant, merong Noahic covenant kay Noah, meron yung Abrahamic, meron yung Davidic. Lahat ng iyon ay significant. Lahat ng iyon ay may mga immediate na result sa kanilang mga generations. Pero ito ay may impact magpahanggang ngayon sa ating kapanahunan. Katulad ng covenant ng Diyos kay Abraham. Kung babasahin mo yung terms ng covenant, it seems na para bang sa kanyang lahi lamang, sa kanyang generations, sa kanyang biological children. Pero hindi po ganun yon. It was hidden in the context ng covenant ng Diyos kay Abraham, yung eternal impact o implications. Kaya nga magpahanggang ngayon tayo ay napasama sa covenant ng Diyos kay Abraham. At yun yung pag-uusapan natin. Papaano nangyari yun? Hindi naman tayo Israelita. Mga hentil tayo. Anong ibig sabihin ng hentil? Ang hentil ay mga tao na outside sa original bayan ng Diyos. Sino ang original na bayan ng Diyos? Israel. Any nations, for example, mga Arabs, US, China, Russia, England, lahat ng nations including us ay Gentile nations. Tayo, the way the Bible describes, tayo yung mga taong walang pag-asa, walang Diyos, hindi kasama sa covenant ng Diyos. Pero ayon sa promise ng Panginoon, na ayon sa mga nakatagong mystery ng covenant na yan, kasama pala tayo dyan. Mamaya makikita po natin yan. Okay. So balikan natin yung unang-unang pangungusap ng Diyos kay Abraham. Now the Lord said to Abraham pang kanyang pangalan noon, nung tinawag pa lang siya ng Diyos. Pero nung nakipag-covenant na ng si God sa kanya, binago na yung pangalan niya, ginawa na siyang Abraham with a greater meaning of name. Okay. So, now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you a great nation. Tignan nyo yung context ng mga promise, ha? Uulitin ko, bagamat ito ay mayroong immediate na result sa kanyang generations, pero yung impact nito, ang implications nito ay hanggang sa buong mundo. Okay. I will make you a great nation. I will bless you
and make your name great, and so you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Okay. So tayo, na-bless tayo, alam nyo ba? Na-bless tayo dahil kay Abraham. Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham. Naiugpong tayo sa pamamagitan ni Heso Kristo. Yung ating union with Christ. Kahit na mga hentil tayo, napasama tayo sa covenant ng Diyos. Now, ito sa may Genesis 17. When Abraham was 99 years old, isipin nyo ha, tinawag ng Diyos si Abraham 75 years old. Pero yung covenant ay kinonfirm na nung siya ay 99 years old na. Tagal ano? 24 years. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you. Yan ang unang-unang idea ng covenant. Ang mag-establish ng covenant ay hindi tayo. It is God. Kasi siya yung faithful. Siya yung powerful. Siya yung merciful. Siya yung holy God. Siya lang ang may kapangyarihan na mag-uphold at mag-establish ng covenant. Ang tao napaka-weak, hindi niya kaya. Kaya nga, one-sided ang benefits ng covenant. At pangalawa, I will multiply you exceedingly. Itong multiplication na to is very important. Kasi ito ay nai-promise kila Adam noon eh. Nai-promise din ito kay, nai-reenact ito kay Noah. At ito rin yung konsepto kay Abraham at hanggang sa Panginoong Hesus. Ang multiplication, mga kapatid, ibig sabihin ang pag-multiply natin is based upon the predestination of God. Hindi ito dahil sa human effort. Hindi ito dahil sa schemes ng mga elders ng church sa evangelism. Ang multiplication ay essential element ng covenant of God. Mag-multiply tayo by the power of God by His promise. I will multiply you exceedingly. As for me, behold, my covenant is with you, and you will be a father of multitude of nations. And I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings come forth from you. Wow! Nakita nyo, no, pag binanggit yung salitang kings will come forth from you. Ibig sabihin, ito yung, kasi si God ang author ng power and authority. Ang godly authority, ang godly rulership ay manggagaling sa Panginoon. Tignan ninyo sa mundong ito. Yung mga ruler, yung mga binoboto natin tuwing eleksyon, malapit na naman ang eleksyon. Ang mga binoboto natin puro mga ungodly. Mga advocate ng divorce, protector ng LGBT. Yan yung mga binoboto natin. Pero we do not look for yung moral implications, which is very important sa mga candidate. Kings will come forth from you. And then, pinagpatuloy ng Panginoon, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you. So, kasama yung mga generations. Kaya nga tayo, mga kapatid, dinadala natin yung ating mga anak sa Panginoon into baptism para maisama yung anak mo sa pagpapalain ng Panginoon. Kasi ang future ng anak mo wala sa iyong kamay, nasa Panginoon. I will establish my covenant between me, nangangako ang Diyos sa iyo at sa iyong saling lahi. For an everlasting covenant to
to be God to you and to your descendants after you. Ako ang magiging Diyos ng mga saling lahi mo. Mamaya pag-uusapan natin yung parental responsibility. I will give to you and to your descendants after you the land of your sojournings and all the land of the Canaan for everlasting possession, and I will be God, I will be their God. So sa kanila, ang immediate na implication ng covenant sa biological children ni Abraham ay ibibigay yung physical land na Canaan. Pero kay Christ, nakita nyo, no? Buong mundo na eh. Hindi na yung land of Canaan lang. Grand scale. Worldwide. Global ang impact ng covenant ng Diyos. Kasi ang Diyos ang may-ari ng mundong ito at tayo yung tagapagmana ng covenant ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang po kayo church attenders. Kayo ay mga heirs of God. Mga tagapagmana ng kanyang pangako, ng kanyang tipan. Kaya nga tayo, ang Christianity is our heirs of God. Integral part iyan ng ating pananampalataya sa Panginoon. At nangangako ang Panginoon, ako ang Diyos ninyo. Siya ay Diyos lamang ng mga taong sakop ng kanyang covenant. Yung mga taong ayaw sa kanyang paghahari, excluded sila sa covenant. Wala silang aasahan sa Diyos kung hindi judgment and hell. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seeds as the stars of heaven, and as the sands, and which on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. So nakita niyo yung response, ano? Yung requirement ng Diyos na response sa kanyang covenant. You obey His voice. Amen. Ngayon, sino tong seed na ito? Kaya nga in-underline ko sino yung seed na yan? Sa pamamagitan mo, ang lahat ng bansa ay pagpapalain. O, kaya nga tayo nandito ngayon eh. It is because of the promise of God to Abraham. Inulit yan kay Jacob sa third generation. At ngayon, pinag-usapan niya sa New Testament na. Ni-reveal yan sino yung seed na yon. It is Christ. Ganito ang sabi sa may Bible. Now the promise were spoken to Abraham and to his seed. He does not say and to seeds, hindi plural, singular, as referring to many, but rather to one, and to your seed, and that is Christ. Wow! Paano naging pagpapala si Abraham sa atin? Isinugo ng Panginoon si Jesucristo. At lahat ng nanalig sa Kanya ay naiugpong kay Abraham, naiugpong sa promise ng covenant. Amen. Therefore, be sure. Be assured. Kailangan nyo ng assurance? Si God nagbibigay ng assurance. That is, those who are of faith, who are the sons of Abraham. The scripture, nakita nyo to, the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Nakasulat yun sa mga statement na binasa natin kanina. Kasama doon yung mga Gentiles pala na may pananampalataya na tulad ni Abraham. I-justify kasama doon yung justification ng mga Gentiles by faith. Preach the gospel beforehand to Abraham. Oh, ang gospel matagal na eh. Hindi lang ngayong New Testament. Pag may nagsabi sa inyo na ang gospel ay sa New Testament lang, nagkakamali ka.
Ang gospel, unang-unang na-preach kay Adan. Na-preach din kay Noah. Na-preach din kay Abraham. Nandoon na si Christ noon pa, hidden lang, mystery. Saying, all nations will be blessed in you. Yan pala yung gospel. Gospel pala yun yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Hindi lang pala yun para yun sa kanyang immediate generation. Kasama pala tayo doon, mga Gentiles. Alam nyo ba ang faith natin? Hindi galing sa atin yung faith natin. Kasi yung ating faith ay distorted by sin. Yung faith natin na manalig ka kay Jesus ay divine enablement. Kaloob ng Diyos sa atin. Parang object ng pananampalataya mo ay si Kristo. Kasi noon, saan ba yung object ng faith natin? Albularyo. Di ba? Nandoon yung ating mga object ng faith. Naniniwala ka sa alien. Naniniwala ka sa kung ano-ano mga espiritu dyan, tikbalang, kung ano mga pinagpapaniwalaan mo. Kaya nga pag-iihi ka sa gabi, bari-bari. Gentle na gentles talaga yung ating pinanggalingan. Saying, the nations will be blessed in you, so then those who are of faith are blessed with Abraham. Kalakip sa regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kasama doon yung pananampalataya na ikaw mananalig ka kay Jesus. Okay? Kaya nga tayo, sabi po rito, for all the sons of God through faith, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Naging anak kayo ng Diyos dahil sa covenant na itinatag ng Panginoong Jesus. For all who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. Wala nang Hudyo, wala nang Gentiles, iisa na. Kaya nga nagtataka ako bakit yung mga Kristiyano ngayon nakatutok pa rin sa Israel unbelieving Israel yon. Hanggang ngayon, wala pa sila sa faith. At si God, wala siyang business sa mga taong walang faith kay Christ. Naibilang kayo sa may bayan ng Diyos, tayong mga hentil, tinawag tayong spiritual Israel. Spiritual Jews. Sapagkat ang concern lang ng Diyos ay those who are in faith in Christ. Pero alam niyo bang isang magandang progress ngayon sa Israel? Marami ng mga Israelite na nalig na kay Jesus. Dumadami na sila. Okay? Ibig sabihin, totoo yung promise ng Diyos na babalikan niya yung kanyang bayan. Pero apart from faith kay Christ, walang business ang Diyos. Tayo na ang bagong chosen nation. Tayo na yung bagong Israel. Hindi natin pinalitan yung Israel. Naging isa na, pinag-isa na ng Diyos. Kaya nga may tinatawag na replacement theory, hindi po tayo naniniwala doon. Hindi natin ni-replace ang Israel. Tayo ay naiugpong sa Israel. Because of Christ. We do not replace Israel. We have been adopted. Yan yung mga terminology ng Bible. For you are all one in Christ Jesus Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. So nakita niyo yung mga promise kanina. Balikan niyo po yon, reviewin niyo. Dumadalo yun sa atin. Dumadalo yun sa inyong mga anak. Kung ang mga anak ninyo ay tuturuan nyo maging faithful sa covenant ng Diyos. Ang ganda ng promise sa may Psalms 112. Tignan niyo yung promise Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments.
His descendants will become mighty on earth. Di ba yan ang promise kay Abraham? Kings shall come forth from your loins. Your descendants will become mighty on earth. Promise yan ng covenant ng Diyos eh. Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. You cannot remove prosperity. Talagang may kasamang prosperity sa covenant ng Diyos. Pero hindi tayo nag-define ng prosperity. Si God ang nag-define ng prosperity. Kung ano yung portion na binigay ng Diyos ngayon sa kapanahunan natin, yun yung, ang mahalaga, ikaw ay kabilang ka kay Christ. Ikaw man ay naging mahirap, ikaw man ay naging mayaman, ikaw man ay naging malusog, ikaw man naging may sakit, whatsoever, ang lahat ng ating pag-asa ay na kay Kristo, anuman ang buhay na isinet ng Panginoon para sa atin sa buhay na ito. Ang pangako ng Diyos, ang implications ng pangako ng Diyos ay both in this present time and in the age to come. Yan ang scope ng promise ng Diyos, ng kanyang covenant. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Alam niyo ba ang tawag sa atin? Children of promise according to Romans chapter 9. Yun ang mga tinuturing na anak ni Abraham. Hindi yung biological children niya, but the children of promise. Those who are of faith in Christ. Sila yung totoong anak ni Abraham. Even the Spirit testify. Di ba sabi ng Panginoon kayo na, I will be your God and you will be my people. So hindi lang ikaw yung nagkiklaim na siya ang Diyos mo. Mismo yung Spirit nagtetestify, anak ka ng Diyos. Amen. Naalala niyo yung Matthew 7:21? May mga nagkiklaim kay God, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? I do not know you. Eh dito, no, mga kapatid, if you are walking sa faithfulness ng Diyos, if you understand the covenant of God, our covenant relationship with God, makakaasa kasi God mismo ikiklaim niya na anak ka niya. And if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Kasama, kapatid, sa panawagan natin yung sufferings. Sapagkat ramdam din natin na yung fever ng fallen world na ito. That by the revelation there was made known to me the mystery as I wrote before in brief. By referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ. It is a mystery. Yung covenant is a mystery. Which in other generations was not made known to the sons of men. Even yung mga Old Testament people na part ng covenant, di nila alam yung mystery ng covenant. The mystery of Christ. Which now revealed to us to His holy apostles and prophets in the Spirit, to be specific, ano yung mystery ni Christ? That the Gentiles, tayo, are fellow heirs and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Masaya po ba kayo dyan, mga kapatid? Isipin mo lagi, Gentiles tayo Ang Gentiles, nabuhay tayo sa mundo na walang Diyos. Ang Diyos natin, mga rebulto. Yung pamumuhay natin, evil. Isipin mo, i-adapt ka ni God by His grace. Gentiles tayo to the bone. Isipin mo, inadapt ka ng Panginoon. Ikaw ba, hindi ka mahihiya nun? Wala tayong entitlement kay God apart from the covenant.
To be specific, the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, the fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Yan ang katotohanan. Kaya nga, be faithful, mga kapatid. Nire-require ng Diyos ang faithfulness. At ang implications ng napakalawak ng scope na pagdating kay Christ, napaka-broad, very broad na ang scope ng terms ng covenant ng Panginoon. Yung promised blessing, hanggang eternity, hanggang glory. Ganun na kalawak yung promise. Noon kay Abraham, immediate lang eh. Yung nations, yung magiging yung mga anak niya, magmumultiply, pagpapalain ng Diyos yung lupa. Ngayon, napakalawak na ng promise. Kaya nga sabi sa may Titus, He saved us not on the basis of our deeds, which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Christ our Savior, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. So lahat ng katotohanan about salvation, justification, redemption, repentance, lahat ng iyon ay nakapaloob yun doon sa covenant ng Panginoon. Yung advent ng Holy Spirit, lahat ng iyon ay isang idea, the covenant of God, the faithfulness of God in His covenant. Inabot tayo kahit nung tayo mahihina pa. Now, our covenant responsibility. Bagamat ang covenant ay nakasalig sa faithfulness ng Diyos, at yung ating response na faithfulness ay requirement as a response of our gratitude sa Kanyang grace. Kinukumand ng Panginoon na maging faithful tayo. God said further to Abraham, "Now as for you, you shall keep my covenant. You and your descendants after you, throughout their generations." Habang kayo nabubuhay, ituturo ninyo sa inyong mga anak na maging faithful kay God. Kaya nga ang mga covenant may sign eh. May sign ng covenant. Sa Old Testament, yung circumcision. Literally, yung mga anak, isi-circumcise on the 8th day. Sa atin ngayon, baptism na eh. Ang sign ng covenant. Kaya nga yung mga anak natin, ay dinadala natin doon sa Panginoon para mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus. At yung faith ng magulang is very important doon. Ngayon, mga kapatid, ako ay inihimo ko kayo. I-break ninyo yung pagan practice natin. Hindi tayo faithful eh. Even sa baptism eh. Minsan tatapat natin yung baptism ng anak natin, pesta. Tatapat natin after a year, kung may pera ka na, saka natin pababaptize yung mga anak natin. Nakatali tayo doon sa idea na kailangan may handa, kailangan may mga ganitong pagan na pagan talaga tayo mag-isip eh. Sa may Bible noon, nakita nyo yung mga bata sinicircumcise on the 8th day. Hindi ko sinasabing eksaktong 8th day. It could be a month. Pwede na eh. Pero wag naman yung yung patagalin pa ninyo. Maging faithful kayo. Mga anak ninyo, dalhin ninyo sa Panginoon para maging part na agad ng covenant ng Diyos. Response nyo yun sa may faithfulness ng Diyos eh. Maging faithful tayo. Pangalawa, pag nabautismuhan yung bata, dapat naiintindihan ng mga magulang na meron kang covenantal responsibility. Hindi lang yung, "Oh Lord, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Sa paglaki niya, bahala ka na." Hindi ganun yun. Meron kang responsibility. Ano yun? Di ba? O dito yung sign circumcision sa New Testament, water baptism. Ngayon, tingnan ninyo kay Abraham ha, after na ma-circumcise niya yung mga anak niya, ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Since Abraham surely become a great nation and mighty nation,
And in Him all the nations of the earth will be blessed. O yan yung blessing sa atin. For I have chosen Him. Tayo rin, pinili tayo ng Panginoon. So that He may command His children and His household after Him to keep the way of the Lord. Kasi ang covenant ay para sa iyo at sa iyong saling lahi. Mayroong covenantal responsibility ang parents. Papakilala niya ang Diyos. Papakilala niya ang Diyos. Ituturo niya yung daan ng Panginoon to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Paano yung maintindihan yung righteousness and justice kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Basic yan eh. Pagbabasa ng Bible. Kasi pag nagbasa tayo ng Bible, ano mababasa mo? Instructions ng Diyos. Anong tawag sa instructions ng Diyos? Law. Makikita mo yung tagubilin ng Diyos. Paano tayo mamumuhay ng tama sa Kanya? Ang pagpapalaki sa anak, huwag niyong palakihin yung anak ninyo sa way ng mundo. Huwag niyong palakihin yung anak ninyo sa fantasy ng mundo. Ano ibig kong sabihin ng fantasy? Tayo kasi napapansin ko to sa mga Kristiyano, yung idea mo ng pagpapalaki ng bata, mundong-mundo fantasy. Hindi ganun ang buhay. Ang mundo kasi, nagpresent siya ng isang uri ng buhay, yung para bang buhay na ganito ka, yung prosperity ng mundo, hindi ganun ang buhay. That is a lie. Alam niyo naman ang buhay kayo, lumaki kayo, kasama ang sufferings, kasama ang mga ordeals. Alam niyo ang totoong anyo ng buhay. Ang mundong ito ay nagpe-present ng fantasy, an illusion, delusion na uri ng buhay. Ang totoong context ng buhay ay yung tinuro ng Diyos. Yan palakihin mo yung anak mo sa righteousness and justice. Yung magulang, dapat alam niya, yung Shema Israel, na nire-recite natin, you shall teach them diligently to your sons, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Sa lahat ng pagkakataon, pag-usapan ninyo ang Diyos ang sentro, ang Diyos ang hari, Jesus Christ is Lord. Actually, alam niyo ba ang Lord? It is the covenant name of God. Palalakihin niyo yung anak niyo doon. Yun ang totoong buhay. That is reality. Pero yung ituro mo sa anak mo na ang buhay parang ikaw ay ganito ka, ganito anak ang buhay. Apart from the covenant of God, walang future yung anak mo. It is fantasy. Kasalanan mo yan. Tinuruan mo yung anak mo ng kasinungalingan. Palakihin nyo ang anak ninyo ng may takot sa Diyos. Kumikilala sa Diyos. Alam niya yung daan ng Diyos, yung righteousness and justice. At ang pangako naman ng Diyos, so that the Lord may bring upon Abraham what He has spoken about him. Tuto pa rin ng Diyos according to His faithfulness, yung pangako niya sa iyong saling lahi. Mayroong covenant responsibility. Tanggalin na ninyo yung fantasy. Fantasy yan yung buhay na presented ng mundong ito. Pati pag-aasawa pag-girlfriend, pag-boyfriend, fantasy. Yung napapanood nyo sa TV, fantasy yun. Kaya pag nabuntis na, dahil sa mga fantasy, dami nabuntis Mga estudyante, dahil sa fantasy, akala kasi nila ang relationship, naku, para bedo process. That is fantasy, that's a lie. Sa relationship kayo, mga bata, bago kayo pumasok sa relationship, dapat alam na ninyo yung salitang responsibility. Huwag kayong papasok sa mga bagay na hindi pa ninyo kaya ang responsibility. Relationship, that is fantasy. Apart from responsibility. Amen po ba? Mga kabataan, ngiti naman kayo. Mabuhay tayo sa reality. Another sign, no? Another sign of the covenant.
aside from yung baptism ngayon, circumcision of the Old Testament, Sabbath. Sabbath keeping. Basahin ninyo. But as for you, speak to you to the sons of Israel, saying, you shall surely observe my Sabbaths. It is a sign between me and you throughout your generation. Kasi habang buhay yan. Hindi yung ngayon, okay ka ngayon, next week wala ka na naman. Nire-require ng Diyos ang faithfulness so that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Alam nyo ba, akala nyo lang ba dumadalo lang kayo? Sinasanctify tayo ng Diyos. Importante yung work ng sanctification ng Holy Spirit. Inihahanda tayo ng Panginoon for eternity. Isipin mo, pag nandito ka nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon, na itatama yung landas ng isip mo sa katotohanan. Eh kung nasa mundo ka, nasa labas ka, panailiban mo ng gawain ng Panginoon, ano mauhubog sa isip mo? Kamunduhan. Sinasanctify tayo ng Diyos eh. It is a sign, mga kapatid. Importanteng sign yan. Yung Lord's Supper, importante yan eh. Mga sign ng covenant ng Diyos yan. Therefore, you are to observe the Sabbath, for it is holy unto you. Kapatid, sabihin nga ninyo, holy. Huwag niyong gawing unholy yung Sabbath. Ginagawa natin unholy eh. Keep it holy. Everyone who profanes it shall surely be put to death. Whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people. Nakakatakot, ano? Actually, sa Old Testament, ang implication yan eh. Pero, alam nyo ba, si Christ, dumating siya, kinuha niya yan eh, yung penalty na yan. Kinuha niya yung penalty na yan eh. But, nangangahulugan ba na porke si Christ, tinubos niya tayo sa yung death penalty na yan eh, ibabayulitan natin ang Sabat ngayon? License ba yon? Na porke kinuha ni Christ, yung penalty na supposedly sa violation ng Sabbath, license ba yun para i-violate natin siya from time to time? Wala eh. Nagiging permanent na, naintindihan naman natin ano, kung may mga ibang mga valid reasons, pero minsan nagiging excuse na lang eh, Sabbath breaking. Nagiging norm of life na natin yung Sabbath breaking. Hindi na siya holy eh. Wala na tayong konsepto ng holiness ng Diyos. Nawawala na yung konsepto ng sanctification. May ginagawa ang Diyos sa pagtitipon na ito, mga kapatid. Part iyan ng covenantal responsibility natin. Covenantal faithfulness. Sabi ng Panginoon, 6 days your work may be done, but on the 7th day, there is a Sabbath of complete rest. Complete rest. Sabi nga ninyo, complete rest. Ang Sabat ba, 3 oras lang pag Sunday? Ha? Gusto ko marinig sa inyo eh. Ang Sabat ba, 3 hours lang? From 9 a.m. to 12 o'clock. Ha? Ano ang Sabat? The whole day? Ibig sabihin hanggang gabi? O, magkakalinawan tayo. Di ba? Tayo kasi hindi natin naiintindihan talaga yung Sabat eh. Hindi natin nakikita yung kahalagahan ng fellowshipping natin. Hanggang ngayon, alam nyo ba yung iba sa atin, hindi niya mai-connect yung sarili niya sa church. Aloof. Pag kayo mga magulang, aloof kayo, hindi niyo mai-connect ang sarili niyo sa church ng Panginoon, sa body. Paano yung mga anak ninyo? Kaya yung mga anak, lalaki rin ng ganun. Dumadaming pamilya mo, aloof sa people of God. Kapatid, kayo nang nagka-cut off eh. Si God kasi nangakong ika-cut off niya, pero kayo nang nagka-cut off eh. Kina-cut off niyo yung generations niyo. Dapat hilain niyo nga sila eh. Yan yung covenantal responsibility. Hilain yung pamilya niyo.
Kayo ang magtuturo nun. You shall teach them diligently to your sons. When you walk by the way, when you lie down, turo niyo yung kahalagaan ng Sabat. It is holy. Importante yan sa ating lahat. Amen po ba? Kaya nga tayo, meron tayong mga Zoom. Kasi the whole day supposedly yan eh. Pag meron sana tayong mga gathering, makiisa kayo as body. Hindi yung i-isolate yung sarili ninyo. We are covenant people of God. We are one nation before the Lord. Kaya nga sinabi niya sa may Bible, do not neglect the assembly. Otherwise, you rebel sa idea ng Panginoon. For 6 days, work may be done. Gawin nyo na lahat ng labada ninyo sa 6 days. Huwag na kayo maglalaban ng Sunday. Huwag na nyo gagawin katwiran ang labada. On the 7th day, there is a Sabbath of complete rest. Pahinga kayo sa Panginoon. Mag-rest kayo. Mag-gather tayo. Manginain tayo sa Panginoon. Pag umuwi, kumain muna tayo. Umuwi kayo. Pag may gathering uli, magtipon ulit tayo. May pag-aaral. Supposedly, the whole day tayo eh. The whole day talaga tayo. Hindi pa natin nagagawa yun eh. Dapat nga sa hapon may pag-aaral pa tayo kasi pagdating sa yung 6 days natin, puro trabaho ginagawa natin. Hihilain din kayo ng mundo. Kaya tuloy, yung violation ng Sabat ng Panginoon, nagiging rampant sa atin kasi you did not regard it as holy. Yung mga magulang mismo may kasalanan yan eh. It is holy unto the Lord. Holy. Kung holy yun sa Panginoon, holy yun sa atin. Nakikita yun as a sign yun ng holy people eh. Yung Sabat. Whoever does any work on Sabbath day shall surely be put to death. Amen? Huwag natin gawing license to sin. Okay, lastly. So the sons of Israel shall observe the Sabbath to celebrate the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. It is a sign between me and the sons of Israel forever. In 6 days the Lord made the heaven and the earth, but on the 7th day He ceased from labor and was refreshed. Tatandaan ninyo, napakahalaga yung concept ng covenant. Sa covenant na yan, natili yung covenant because of the faithfulness of God. But God requires faithfulness on our part. Be faithful. Basahin, tayo po lahat ay tumayo as we end. Basahin po natin sabay-sabay. Okay, all together. Now, O Israel, what does the Lord your God require from you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the Lord's commandments and His statutes, which I am commanding you today for your good. Behold, the Lord your God belong heaven and the highest heavens, the earth and all that is in it. Yet to your fathers did the Lord set His affection to love them, and He chose their descendants after them, even you above all peoples, as it is this day. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama, sa araw na ito, at muli kaming lahat ay ni-remind mo ng kahalagahan ng iyong covenant. That we exist because of your covenant, because of your faithfulness. But Lord, you have reiterate to us today all the promises of the blessings that we will inherit from Christ. And you also reminded us today, O Lord, of our responsibility, our duty to your covenant, that we may also become faithful, O Lord, sa lahat ng ipinagkaloob mo sa amin na mga signs. Father God, bless us, O Lord, and forgive our sins, and be merciful to us, Father God, for we are weak, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong loving kindness, sa iyong eternal compassion sa amin. Nawa ito ang mag-udyok sa amin upang kami ay lumakad in faithfulness, O Lord God, sa iyong covenant. Purihin ka, Ama, in Jesus' name. Amen.